ano po, at mataniman po ng salita ng Panginoon. So tayo po muna ay manalangin, ano? Purihin ka, O Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli mo kaming tinipon sa iisang Espiritu, Ama. Salamat po sa gawain ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. At Lord, maraming salamat po sa patuloy na paggagawad mo ng pagpapatawad at kahabagan, Panginoon, sa bawat buhay na nandito sa loob ng gawain. Sa buhay po ni Ate Jolly, ni Nanay Amelia, ni Ate Gina, ni Ate Kathleen, hallelujah, ni Ate Abby, ni Ate Yoli, ni Ate Ann, yan si Kuya Abraham po at si Ate Janice, Panginoon. At sa mga wala pa dito, Ama, patuloy mong itouch yung kanilang mga puso, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na makapag-rinig kami, Panginoon, bawat isa sa amin. Kausapin mo, bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga puso. At Lord, siyasatin mo yung aming mga puso sa mga oras na to sa harapan mo. Kung nakakakita ka ng anumang bahid ng karumihan, anong bahid, Panginoon, ng bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan, pawiin mo po, Panginoon, sapagkat kapangyarihan mo na kami linisin, hugasan, patawarin, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami lagi sa iyong harapan, Panginoon, na inihahain ang aming buhay, Panginoon, na maging kapuri-puri at kaluwalhati, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. Gamitin mo lang akong maging empty vessel mo, maging speaker mo sa oras na to, Panginoon, na laging makita yung pagpapakumbaba sa buhay ko, Panginoon Lord, at makita nila, marinig nila ang mga salita mo, hindi ang kahinaan ko ang kanilang makita, kundi ang liwanag mo, Panginoon, at ang pinagkaloob mong kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon Lord, I ask for the ears of the Spirit inside them, Panginoon, and I ask, Father God, yung understanding, wisdom, Panginoon, na maipahayag ng maayos at mabuti ang gawaing ito, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob at pinagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ngayon pa lang ang karangalan, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng papuri sa iyo lamang, Panginoon. Tungtungan mo lang ako sa aking balikat, ilubog mo ako at hayaan mo ang pangalan mo, Heso Kristo, ang laging maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, we are inviting you, Holy Spirit, sa kaligitnaan po ng gawain ito. At yakapin mo, Panginoon, sa comfort ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. So, tayo po ay dadako na navigating your deepest emotion. Ayan, napakahalaga po kasi ng napakahalaga po ng deepest emotion natin na kung paano po natin kokontrolin yung ating mga emosyon kung gaano kahalaga. So, pag-usapan po natin kung anong ibig sabihin ng navigating, no? Pag sinabing navigating, para itong map, 'di ba? Mapa, no po, parang route, 'di ba? Kapag naghahanap ka ng, 'di ba, sa mapa natin sa Google, halimbawa, Waze sa Pilipinas, pag hinahanap mo yung Waze, navigate, 'di ba? Nina-navigate mo kung saan daan, yung traffic, 'di ba? Kung saan mas maano, 'yon. Yun din yung sa emotion, no? Navigating difficult emotion. Ano po? Ang pag-uusapan natin. Kasi minsan, ano po, sa buhay natin, madalas po sa ating lahat, ano po, we are hidden, no? Tinatago natin yung ating emotion. And do you know what? Kung anong nagagawa nun sa buhay natin? Kapag tinatago mo, no, pag binabarid mo yung emotion mo, no, emotion have misguided you and me. No, nami-misguided ka because of hiding your emotion. No, lalo na po yung mga ano, yung mga nararamdaman niyo, no, binabarid niyo, nililibing niyo kahit hindi pa siya naayos, 'di ba? Na naa-attempt niyo na ini-ignore niyo. Andun yung attention niyo na ini-ignore niyo na lang, 'di ba? Kasi para mag-work out, amen. At kahit na alam mo sa sarili mo na ikaw at ako, no po, marami tayong mga embarrassed moment because of our emotion. No, sino dito yung maraming napahiya because of minsan, 'di ba? Dahil sa emotion mo na hindi mo napipigil, hindi mo nakokontrol, no? Binigyan ka rin ng kahihiyan. Amen.
So, and sometimes, 'di ba, kahit napahiya ka, hini-hide mo na lang kasi because of your pride, 'di ba? But you know what? Sometimes, most of the time, when you hid, no, kapag hina-hide mo yung iyong emotion, na to, para siyang volcano na nag-e-erupt like a lava, no? Para siyang volcano na sumasabog at naghahasik ng apoy. Amen? Ano po? At sabi nga ng ano ni Sigmund Freud, ano po, unexpressed emotion will never die. Hindi daw po namamatay yung mga hindi na-express, hindi na nailabas ng mga emosyon. They are buried alive. Ililibing sila ng buhay and will come forth later in uglier way. No? Katatago mo ng feelings mo, katatago mo sa asawa mo, 'di ba? Okay lang 'yan, o, 'di ba? Okay lang 'yan para maging okay ka lang, 'no po? Para maipakitang okay ka, 'no? Katatago mo ng emotion mo sa kaibigan mo, sa kapatiran mo na kahit nasaktan ka na, 'no? Sometimes it is nice, 'no? Na mag-open ka sa kanila na nasaktan mo ako, 'di ba? Kasi sometimes katulad ko po, nagsasalita ako dito sa harapan ninyo, 'no po? Minsan nasasaktan ko kayo, pero hindi ko kayo kilalang lahat, 'no? Hindi ko naman kayo tina-target, hindi ko naman kayo sinasadyang saktan, amen? Pero nasasaktan ko kayo unknowingly, 'no po? And sometimes, meron namang mga tao na knowingly, they are trying to saktan talaga kayo, 'no po? Sadyain na saktan kayo. And alam niyo kung anong mangyayari do'n? Kapag lumabas yung emotion ninyo na hindi niyo nailabas, 'no po, napakapangit daw ng puwedeng kalabasan. 'No po? Kaya kailangan nating i-navigate, 'no? Kailangan nating bigyan ng direksyon yung ating mga emotion. Now, may isang libro po ano na nabasa ako. Meron daw tayong 11,000 na participant using smartphone application na dun natin makikita everyday yung ating emotions sa buhay. No, ayon sa sa saliksik sa siyensa, no, merong siyam na positibong emosyon. Ito yung tinatawag na alertness, ano po, yung pagpalit mo sa mga feelings, amusement, mga bagay na naa-amuse ka, awe, gratitude, hope, joy, love, pride in positive way, and satisfaction. Po, yun yung siyam na positibo na emosyon na nangyayari sa isang tao. At may siyam din na negatibong emosyon na nangyayari sa isang tao. Una po ang anger, anxiety, contempt, disgust, embarrassment, fear, guilt, offense, and sadness. Di ba? And I know na po, marami pa kayong pwedeng ipinpoint na marami pang deepest emotion na po na sumisira ng araw mo, ng trabaho mo, amen, ng isip mo, na po, sa mga lahat ng ginagawa mo. So today we are talking about, we will start po sa difficult emotion na kinakaharap ng bawat isa. Na po? And I find out na ako as myself too po, sa sarili ko din, at even from the Bible also, yung shame, no? Pag sinabing shame, ito po yung hiya, 'di ba? Or nakakahiya or kahihiyan, 'di ba? Ganun po, shame, no? Nahihiya ka or may mga nagawa kang nakakahiya na nagbigay sa'yo ng kahihiyan, no po? Na naging shameful sa buhay mo. So, sa Genesis po, na makikita natin, i-recap ko lang, di ko na po babasahin kasi I believe may oras tayo, no, para hindi tayo humaba masyado. When God created heaven and earth, di ba po? He created man, He created the garden, He created the woman, no po? And they are all innocent. Na po, makikita niyan na po sa Genesis. From Genesis 1, na po makikita niyo yung how God created, na po, the earth at yung mga bagay na nasa paligid niya. Na lahat yon kaibigan ng tao. Halos hindi mo naman kaaway. Na po. But then, sa Genesis 2:25, sinabi niya doon, and Adam and his wife were both naked and they felt no shame. No? So from the beginning pa lang ng creation, wala daw silang bagay na kinakahiya. No? Malaya sila, 'di ba? Malaya sila na nandun sa loob ng garden, 'di ba? Hindi sila nahiya sa isa't isa, although alam nila na nakahubad sila, 'di ba? Although hindi nila alam pala na nakahubad sila. So, they are created na hubad po talaga, no po, wala silang damit nun. Kasi they are innocent. Wala sa Diyos din ang mali siya,
Wala sa Diyos ang kamanyakan, 'di ba? Wala, hindi katulad dati. Hindi katulad ngayon na grabe legs pa lang ang nakikita, no? Ang dami nang naiisip ng tao na ano dahil hindi nila makontrol yung kanilang emotion. And then, ano po, so dito, pag sinabi mong shame, ang ano po, ang Hebrew word ng shame is bushed. Ano po, na ang ibig sabihin sa English is compounded, disappointment, and disconcerted. No po, sa everything is void of, sabi ng dun sa ano, 'di ba, sa Bible. And ibig sabihin doon na unmet expectation, 'di ba, failure and dishonor. Ano po? Void of. Kapag may shame ka na, mabovoid na yung ano, andun na yung mga expectation mo, yung mga unmet expectation, failure and dishonor, no? They live in a perfect harmony, 'di ba po, without any sense of shame. Hindi sila nakakaramdam ng kahit anong hiya, no po? Experiencing pure joy, nararanasan nila yung pure joy, 'di ba, sa garden and unity with God, no? At yung harmony ng unity nila sa Panginoon, no po? Nararanasan nila lahat 'yon nung panahon na 'yon. Then, doon sinasabi at dinidescribe lang doon as we recap the story, no, Adam and Eve were shameless. Wala pong kahihiyan na dapat silang maramdaman, walang disappointment, walang disconcerted and walang confounded, no po? Uh, at at doon until one day, 'di ba, they encountered experience that shifted, no, pinalitan lahat, no, na shift yung kanilang view sa kanilang sarili, no po, and each other sa kanilang sa bawat isa sa kanila and their relation with God, no? Kaya kapag may mga bagay na na-encounter tayo, no, at na-experience natin sa buhay natin, ikaw at ako, no, nababago nun yung paningin mo sa sarili mo, 'di ba? Nababago yung definition mo sa sarili mo. Amen. Nababago nun yung ano mo, pananaw mo sa sarili mo, hindi lang sa'yo, sa mga tao sa paligid mo, kung paano mo binuview yung tao sa harapan mo, kung paano mo binuview yung mga relationship mo, at kung paano mo binuview yung relasyon mo sa Diyos, lahat yon naaapektuhan. Amen po ba? 'Di ba? Kapag tayo po ay nakaka-experience ng bagay na hindi po natin nasasadya or sometimes na sinasadya natin. Amen? Kasi I believe walang bagay na ginawa mo na hindi mo pinag-isipan. Amen? So, walang aksidente sa Panginoon. And sabi dito sa Genesis 3, na po yung ating pinaka-verse, 1 and 7, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said the woman, Did you really say you must not, did he, did God really say you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, We may eat from the trees in the garden, but God did say, You must not eat fruit from the tree that in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eye will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw the fruit of the trees was good for food and pleasing to the eye, and also this desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eye of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed the fig leaf together and made covering themselves. So, ano yung pinaka-root dito? Ano po? Yung naked. No? Na sa Hebrew word is arom. No po? Itong ibig sabihin to sa English, no po, is expose. Na-expose sila, naging vulnerable sila, at naging helpless. Yun po yung naging definition nila, no? Na parang sa nakita nila sa kanilang sarili. And Adam and Eve were no longer shameless. Ano nangyari sa kanila? They were now shameful. No? Kung yung dating hindi sila nahiya, ngayon, they are shameful. No? So,
adapted the inadequate solution to mask their shame. Ano po? Kaya sila nagtahi ng leaves, ano po, ng piece of leaf para itakip sa kanila kasi nahiya sila. And sometimes, that's what happened to us, di ba? Yung katulad na sabi ko from the introduction, nagtatago po tayo. Tinatago natin sarili natin tuwing tayo ay nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Amen? So, ang nangyayari po sa atin, na po, para tayong carousel of shame. Paikot-ikot lang tayo. Na po? Anong nangyari sa kanila? They covered themselves. Parang nilabel nila. Kumbaga sa boteng hubad, nilagyan nila ng label. Kasi masyado silang naging vulnerability, no? As negative, no? They, naging meron po kasing, di ba, pagiging bold, no? Sa ano, pero hindi ka nahihiya, no po? Meron naman yung dahil doon sa nangyari sa kanila, 'di ba? Nag-covered sila their self na minsan tayo nagtatago din tayo sa mga kahiyan na nangyari sa atin, no? Hinahide natin sarili natin because of the negative things na nagawa natin. Na po? At yun yung nangyari sa atin tuwing nakakagawa tayo, nakaka-experience tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. And yun doon nagbabago yung pagtingin natin sa sarili natin. And anong nangyari? We hide ourselves to God. Ano po? Anong nangyari? Nagtago sila behind the trees na dating kaibigan nila, 'di ba? Yung mga trees hindi sila nahiya. 'Di ba? Ngayon parang yung trees pa ang ano, 'di ba? Kinrate para sa kanila para mag-hide sila doon. Ano po? Na dati, ano po, silang nagpangalan, 'di ba? Wala silang kahihiyan, wala silang nararamdaman na kahit ano, na-enjoy nila lahat ng bagay. No po? At ang nangyari, it shifted the responsibility. Parang yung responsibilidad na dapat silang nag-aalaga, ngayon parang sila'y tinatakpan ng puno. Di ba po? Na ganun yung ginagawa. Ganun yung nangyayari sa atin. No po? It is the human tendency to cancel wrongdoing by creating, di ba po, sa mga bagay na nagagawa natin to avoid the exposure. Amen? So one of experience that we created na nangyari is na-shift po si Adam and Eve sa kanilang belief. And you and I, no po, kapag nakakaramdam tayo ng matinding kahihiyan, amen? Isipin niyo po yung ano mga ginawa ninyo na nagdulot sa inyo ng mga kahihiyan, no po, at nasiship yung mga isip ninyo. Diba? Kaya, ang ano dito, have you encountered, diba, the experience that shape how you view yourself? Dahil sa kahihiyan na nagawa mo, nagbago yung pagtingin mo sa sarili mo? Dahil sa kahihiyan o hiya na nararamdaman mo, no po, o pagkakamali mo dahil nahiya ka sa pagkakamali mo, nagbago ang tingin mo sa ibang tao, sa kapatiran mo, sa karelasyon mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, amen, at sa mga tao sa paligid mo. Amen? Na dati, nagtitiwala ka sa kanila, ngayon, parang naapektuhan yung trust mo, di ba? Meron ka ng, lahat tayo, meron ng trust issue ngayon. Di ba? Na dati wala naman. Pero dahil may mga bagay na na-encounter tayo, di ba po? At na naranasan tayo, 'di ba? Nag-iba yung pagtingin natin una sa sarili natin. Sometimes, halimbawa, niloko ka ng asawa mo or niloko ka ng kaibigan mo. Ano ba yung nagawa mo? 'Di ba? Pangit ba ako? 'Di ba? Nag-iisip ka na ng mga bagay na ano ba yung kulang sa akin? Ano ba yung ganun? 'Di ba? Parang may kulang na sa'yo. Nagbago na yung dating ang ganda, positibong kita mo sa sarili mo, yung harmony mo, yung paano ka dinidefine ng Lord sa sarili mo, 'di ba? Every time na nakakagawa ka ng bagay na nakakahiya or kinakahiya mo or tinatago mo, it affect your view of looking to yourself, di ba? At looking to others. And most of important, on how your relationship with the Lord. Nababago po yun. It's affect. No po? Kaya, sometimes, no? Kaya ang nangyari sa kanila, no? Naramdaman na nila yung shameful. Naging shameful sila. No po? Kaya, ang nangyari sa kanila, ano po? They are compounded, disappointed, disconcerted. No po? And nag-create ito ng mga senses sa kanila na naging failure sila. Pakiramdam nila, they are failure. Hindi nila na-meet yung expectation ng Panginoon. Diba? They dishonor God. Diba po? And it is happening to us. Diba po? Naa-adapt natin yung inadequate solution. And ang nangyayari, we mask. No po? Gumahanap tayo ng maskara para takpan natin yung mga lahat ng hiya na yun. No? Nagmamaskara tayo. No? But God want to tell everyone, sa'yo at sa akin, no? Na ang sinasabi ng Lord sa'yo at sa akin, right now, kung naririnig mo to,
hindi aksidenteng nagdito ka. Ano man yung mga nagawa mo, ano man yung mga pagkakamali mo, ano man yung mga bagay na nadesisyonan mo na nagkamali ka, na hindi mo napag-isipang mabuti at nagdesisyon ka kaagad because you're desiring. Kasi nag-desire si Eve, eh. Nag-desire siya ng mga bagay, di ba, ng wisdom. Nag-desire siya or nagmadali ka, di ba? Nagmadali ka or nagtiwala ka and na-disappoint ka sa mga tao. Di ba po? Um, at nagdulot to ng kahiyan sa buhay mo. Kaya nagbago lahat ng pagtingin mo sa paligid mo. God want to tell you that shame is not from God. Shame is not from God. Hindi ginagamit ng Diyos ang kahihiyan para hiyain ka. Amen? Hindi po gumagamit ang Diyos na para mapahiya ka. Amen? Sometimes tayo po ang gumagawa nun sa sarili natin. And God, forgive us, di ba? Ang Diyos po, I learned something about God that helped me to navigate. Kaya ito yung lesson natin. Through the feeling of shame that I was carrying and find healing. Maraming bagay ako naging desisyon sa buhay ko na terrible po talaga. But it navigate me, na pinalitan niya yung kahihiyan ko ng confident. At na-heal ako doon. And I hope and I pray na naranasan mo din ito, na hindi hanggang ngayon hinahide mo yung kahihiyan na dala-dala mo. I learned, sabi nga niya, di ba, sa Psalm 25:2, sabi niya, I trust in you, do not let me put the shame, nor let my enemies triumph over me. 'Di ba? Huwag mong ilagay sa akin yung kahihiyan or makitaan ako ng mga kaaway ko na ito yung gamitin nila, 'di ba, para sa akin. Anong sabi niya sa Bagong Tipan? Sa Roman 10:11, sabi niya, as the scripture said, 'di ba? Anyone who believe in him will never be put to shame. Hindi daw po mapapahiya lahat ng naniniwala sa kanya. So, learn how to put sa Lord, sa guidance ng Panginoon. Because God doesn't use your shame to guide us. Hindi niya ginagamit ang kahiyan para i-guide ka. Instead, He correct us with love and comfort and with grace. Kaya sabi nga po sa Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earned and repent. Hindi niya sinabi na lahat ng mahal ko pinapahiya ko. That's not the way of the Lord. No? Ang sabi niya doon, nire-rebuke niya, yes, dinidisiplina niya, oo, pero hindi niya ginagamit ang pagpapahiya. Hindi niya ginagamit ang kahihiyan. No po? Hindi niya ginagamit ang kahihiyan para ikaw at ako mahiya ka sa lahat ng mga nagawa mo. Natapos na yon, it is past. Amen? Proverbs 3:11-12, my son, do not despise the Lord discipline and do not resent his rebuke. Because the Lord discipline those He love, as Father, Son, He delight in. Na po? So, nagdidisiplina siya, pero hindi niya ginagamit po ang kahihiyan. No, hindi niya ginagawang sandata, oh, Janice, ikaw, oh, yung nakaraan mo, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Hindi niya ginawa yun. Di ba po? Oh, ikaw, Kat, oh, Gina, di ba? Hindi ginawa ng Panginoon yun. So, that's what I love about the Lord. He remind us of who created us to be, which is different than shame. Nire-remind niya sa'yo na, anak, mahal kita. Pero hindi ko gagamitin yung shame na yan para ipahiya ka. Kundi, nire-rebuke kita, dinidisiplina kita, but not in the way you think. Because your way is not my way. Your thought is not my thought. Ikaw lang ang nag-iisip niya. Pero hindi ganun po ang isip ng Panginoon. Sometimes, mas magaling pa tayo sa Holy Spirit. Sometimes, nilalagay natin yung isip ng Espiritu Santo tayo. Sometimes, yung mind ng Diyos, di ba? Nagiging director ka ng buhay mo. May kwento ka na, sa isip mo, gumagawa ka na ng kwento, di ba? Na ano ka na, ay, baka ganito nang tingin ng Diyos sa akin. Ay, hindi na ako pinapakinggan ng Diyos dahil sa mga nagawa ko. Because, nahihiya ka. Yun yung nagagawa ng hiya. Ano po? Ang first point po natin, ano nagagawa ng hiya sa'yo? Shame distort our identity. Pag sinabi nating distort, tingnan natin, nililigaw ka nito, no? Dinidisalign ka niya. Nililito.
O yun po yung meaning ng distort. Nililito ka niya, no? Nililito ka niya sa identity na ang sabi ng Lord sa'yo, you're beloved, di ba? You're conqueror, you're victorious, no? Di ba po? Anak ka ng Diyos. You are a child of God. You are a woman of God, no? Pero pag nagkakagawa ka ng mga bagay na nakakahiya, na po, nirarap mo yung sarili mo, na po, at nalilid mo yung sarili mo, na po, focus mo on the mistake, na po, na ino-overlook mo yung self mo, that, that you're, hindi ka na worthy, di ba? Na po, ang sabi dito, ang meaning ng ng shame is shame wrap how you see yourself, leading you to focus on your mistake. Nililid ka nito, no? Distort ka. Nililid ka nito na ikaw ay mistake and overlook your worth. Hindi mo na nakikita yung halaga mo. Kasi dun sa hiya na mga ginawa mo o mga naranasan mo. Di ba? Sa paanong paraan. Na po, nagkikreate ito ng deep root from false internalizing belief. Di ba? Marami ka ng pinapaniwalaan, no? Sa isip mo, na tinanim mo, tinanim mo sa isip mo, napunta sa puso mo, hanggang tinanim mo na yung paniniwala na ganun. Na po, na maybe hanggang diyan ka na lang, hindi ka narinig ng Panginoon, hindi niya narinig yung mga panalangin mo. Ano po? But believe me or not, na po, your emotion, yung emotion mo, walang kinalaman yan. Na po, sa gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Na po, kasi sometimes, nadadala ka lang ng emotion mo. Na po, sometimes, halimbawa, pag nagsisisi ka sa Panginoon, na po, hindi dahil din iyak ng iyak ka, nagsisisi ka. May mga taong iyak ng iyak sa Panginoon pero paulit-ulit sa ginagawa. Faith is not emotion. Faith is not emotion. Na po. Minsan, no, naiyak ka sa Lord, iyak ka na iyak. Pero ang totoo, hindi ka naman totoong naiyak kasi the next day yun pa rin yung ginagawa mo. For example, nakikabit ka. Pag lumalapit ka sa Lord, naiyak ka. Pero the next day yun pa rin yung ginagawa mo. When you say sorry to the Lord, you have to mean. Kapag sa asawa mo nagsusorry ka, di ba? You have to mean it. Hindi yung araw-araw yung pa rin yung ginagawa mo. Means, you don't sorry. Na po? Kapag paulit-ulit yung ginagawa mo, you don't sorry. Na po? At alam yun ng Panginoon. Na ang totoong nagsasorry, nagpapabago. Ang totoong nagmamahal, binabago niya yung sarili niya. Na po? Ang totoong nagpapadisiplina, dinidisiplina niya yung sarili niya. Na po? Inaalam mo. Kasi walang iba namang magkokontrol sa'yo eh. Kaya ko bang kontrolin, Ate Kat? Yung isip mo? Hindi. Diba? I can advise you, yes. But I cannot control. Diba? Kung ano mga decision mo. It is you who shape you. Diba? Ikaw yon eh. Ikaw magdidesisyon nun. Kahit may mga salita tayo ng Lord na naririnig natin bawat araw. Kahit every morning ka pa sa morning prayer. Kahit every night ka pa nag-i-spend. Pag wala yung totoong repentance sa'yo, it will shame you. And sometimes, it's affect how you look to yourself. Because andun yung deep root nun. Andun pa rin nakatanim yung kasalanan, andun pa rin, no? Na nag-i-internalize sa belief mo kasi ayaw mo umalis. Diba? It's centered around your flaws and failure. Kaya lagi kang nandun, lagi kang failed. No? It's shaped, your belief shaped by, saan? Saan mo ba? Kasi mahalaga yung belief mo, te. Mahalaga yung mga belief natin. Di ba? Mga nanay, mga kapatid, mga woman of God. Mahalaga yung belief mo. Because it shaped you by what? Social rejection. Amen? Yung belief mo, no, nadadala ka nito sa social rejection. Yung mistake ng mga failure mo sa lahat ng ginawa mo. Yung mga unmet expectation. Na po? Yung abuse and trauma. Na po? And sometimes yung financial hardship mo. It affect everything. Na po? Kung ano yung belief mo, lahat yun naaapektuhan ka. Sa pakikitungo mo sa mga tao. Amen? Sa mga pagkakamali mo at mga lagapak mo sa buhay mo. Yung mga bagay na ina-expect mo na magagawa mo, hindi mo na meet.
No? Yung mga naranasan mo, for example, na-rape ka, na-abuso ka, 'di ba? Nagkaroon ka ng trauma. It's affect your belief. Amen? Sa mga hardship mo ngayon, mahirap ka, nahirapan ka sa financial mo ngayon. 'Di ba? Nakakahiram ka sa mga kapatid. And minsan, sometimes, kahit gusto mo na makapagbayad, andun talaga gipit ka. Dumadating talaga po yung gano'n, 'di ba? At sinusubok din ng kapatid mo. Minsan nakakaaway mo pa, kapwa mo kapatiran. Kasi hindi nila maintindihan yung sitwasyon mo. No? Pero, I believe, wala namang tao siguro na hindi gusto makabayad, 'di ba? Walang tao na gusto mapahiya. Amen? I believe. Kasi nangyari sa akin at nangyayari sa akin yung ganyan. No, walang tao na gustong ipahiya niya yung sarili niya or gumawa ng ano, hindi ano sa, lalo na sa kapatiran. Ano po? Kaya dumarating lang talaga sa point na sinusubok tayo. Ano po? Sinusubok tayo kung paano ka ba magre-respond. Ikaw din na inutangan, paano ka magre-respond sa kapatid mo? 'Di ba? Kasi nga, 'di ba, mayroon tayong kasabihan sa ano, kung magiging mabait ka lang sa mabait sa'yo, magpapautang ka lang sa kayang magbayad sa'yo, even ang demonyo kayang gawin yan. Amen? Even ang demonyo kayang gawin yan. Ano po? So, ito yung mga nagiging epekto sa'yo, sa belief mo, nasi-shape ka. Ano po? So, this belief can become so ingrained that we start believing we are someone we're not. No? Dito nagsisimula na naniniwala tayo na kahit na hindi naman yon ang pagka-create sa'yo, yun ay pinaniwalaan mong ikaw ka. No? Kung mahirap ka na. 'Di ba? Kung lagi ka niloloko, lagi manloloko lalaki, gano'n, sa relasyon, 'di ba? Sa paligid mo, nahihirapan ka na because of shame, ano po? And sino ba dito ang hindi nagkakamali? Sino sa atin dito, Ate Gina, hindi ka ba nagkakamali? Ate Yoli, hindi ka ba nagkakamali? Ate Abby, hindi ka ba nagkakamali? Nanay Amelia, hindi ka ba nagkakamali? 'Di ba? Ate Imam, hindi ka ba nagkakamali? Ate Imelda, Ate Janeline, 'di ba? Sino po dito yung you never make mistake? 'Di ba? Everyone make mistake. Kasi kung hindi ka nagkakamali, hindi ka para dito. Sa United Pinay, sa SFC Prayer, sa prayer, 'di ba? No, kung sinasabi mo that you're perfect and hindi ka nagkakamali. Everyone make mistake. But God want to tell you, you're not the mistake. Amen? Gusto ni Lord sabihin sa'yo, anak, yes, alam ko from the beginning na magkakamali ka. Alam ko na madadapa ka. Alam ko, di ba, na magkakaroon ka ng mga bagay na mahihiya ka. But God never create you na maging mistake sa mata niya. Hindi ka pagkakamali sa mata ng Diyos. Amen? So don't let the shame distort your identity. No? Yes, you make mistake. Ikaw at ako, I make mistake. But you are not the mistake. Amen? Hindi ka mistake sa paggawa ng Panginoon sa'yo. Amen? Kaya, wag mo pong i-base yung kahihiyan na yon sa thought mo. Na po? Ay, ako din po, no, marami tayo, di ba? We're such failure. No? We're not good enough in His job. Yung mga naiisip na ganyan. Naisip natin that we never get right kahit anong gawin natin, di ba? Huwag natin ganun yung sarili natin na wala na tayong magiging karelasyon na tama, mabuti, di ba? Hindi po. No? Reframe with God-centered thought. Ibaguhin mo yung thought mo. Ilagay mo sa God-centered thought. No po? Na, yes, I made a mistake, but I'm not a mistake. So God can help me to learn, 'di ba? And grow from this. 'Di ba? Ano man yung mga nagawa mong mistake, God will help us. 'Di ba? And lagi mo sasabihin, I will do better next time. 'Di ba? Kung dati hindi ka masyadong nag-isip, ngayon magdo-double isip ka na, 'di ba? Mag-iisip ka na ng mas matalino, mag-iisip ka na ng mas mahusay, 'di ba? Sa tulong at gabay ng Panginoon. Amen? So, ang key po to navigate shame will transform your mind. No? Kapag alam mong i-navigate, kapag alam mong i-route, no, kung saan mo ilalagay, i-direct yung iyong shame, yung kahihiyan, it will transform your mind. No, na hindi ka basta magagalit or hindi ka nagtatago sa maskara mo, na hipokrito ka, na masyado ka nagpe-pretending, na sobrang perfection mo, 'di ba, sa tao, 'di ba? Pero ang dami-dami mong baho.
'Di ba? Bulok pala yung ugat mo, bulok pala yung foundation mo because of kahihiyan na tinatago-tago mo. Amen? Kaya maging totoo ka lang, na po. Hayaan mong yung word of God yung mag-transform sa'yo, na po. Kaya wag mong hayaan na ang mag-conform sa'yo yung tingin ng world, na kundi yung word ng Lord ang mag-consume sa'yo. Wag yung world. Amen? Sabi nga niya, di ba, sa Roman 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. No? Kapag ito yung ginawa mo, no, hindi ko po pinapalitan yung word of God. Ang sinasabi ko lang dito, do not conform to the pattern of this shame. No po? Kasi maraming bagay ang ginagawa ng mundong ito. So, do not conform, no po, yung pattern mo, yung paghubog sa'yo, dahil sa kahihiyan na nararanasan mo. Na po? But, sabi niya, transform daw yung renewing. I-renew mo daw yung mind mo sa mga bagay, sabi niya ganon, that able to test, na masusubok ka, na maaaproban what God will is. Diba? Na ano daw? Na mabuti. Diba? Nakaka-please sa Lord and perfect will ng God. No? Kasi mahalaga. No, do not conform to the pattern of shame. Kasi pag na-conform mo yung mind mo, ay nahihiya ka, wala ka nang magagawa because of nahihiya ka. Amen? So, be transformed and refrain your thoughts with the pattern of God. Napakahalaga po nun, no? Na yung thought mo, kasi ang transform, ibig sabihin to, encounter a dramatic change. Kaya nga, how to navigate, ito yung gagawin mo. Ina-navigate mo sa tama, sa mabuti, sa word of God, sa sinabi ng Diyos sa'yo, hindi sa shame, hindi sa hiya. Okay? Kasi sometimes, yung tingin mo sa sarili mo, hindi yun ang tingin ng Diyos sa'yo. Okay? So, ang original po na word na combination ng two sa Hebrewic word, ano po, ng transform is meta, morpho. So, change beyond, and morpho means shape or form. So, sa English word, metamorphosis is derived from it. So, the imaginary is similar to a caterpillar becoming a butterfly. Na dati kang nakatago sa cocoon and then you will be a beautiful butterfly kapag natutunan mo na i-navigate yung iyong deepest emotion katulad po ng shame. Ano po? Yung shame kasi marami pong nagagawa sa'yo. So, another use po no, sa word na yon. Ang sabi niya dito sa Mark 9:2-3, 'di ba? Dito po, dito, sinasabi ng Panginoon doon, 'di ba? After 6 days, sila Peter doon sa kwento na yon, si John, na po, at saka si James, na po, they led them to the mountain, yung po kwento na yon, where they are alone, sabi niya doon, and there he was a transfigure before them. No, yung another word po ng transform is transfigured before them. So sabi niya yung sa Mark 9 verse 3 ay verse 2 hanggang 3 po. No, another word po ng transform is transfigure. So his clothes become dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. Ang Diyos lang po ang makapagpapaputi. Sabi nga niya, di ba? Paputiin mo ako na katulad ng niyebe. Yung mga kadumihan natin, yung mga kahiyan natin, na po. Kaya may God help us to encounter the dramatic transformation. Na po, para hindi natin doon pinifigure yung sarili natin. No, na dati, doon mo nilalagay yung yung mindset. So that when the shame tries to distort you, na kapag yung shame, tinatry niya na i-disalign ka, na ilito ka kung anong identity mo, di ba? We can reframe it according to the pattern of the Lord. Di ba? Sabi nga, the more na nilalagay mo yung word of God sa isip at puso mo, no po, yun yung mag-hide sa'yo. Imbis na matatransform ka. No? The mind, a person must hide new, bago, no po, to the truth in the heart. Kaya nga, dito makikita mo kung paano mo i-navigate yung feelings ng kahihiyan, di ba? To transform the mind, a person must hide new truth in their heart. Yung katotohanan na ilagay mo sa isip at puso mo, hindi makasinungalingan, na tingin mo dahil na bago yung pagtingin mo sa sarili mo, o how you identify yourself, how you identify other, and how
you identify your relationship to the Lord. Amen? It's very important po na makita mo ang katotohanan. And next, di ba? Number 2 po, kasi kapag hindi mo natanggal yung shame, una, pag na-distort mo at nilito mo ang sarili mo dahil sa identity na hindi naman ikaw, ang second point po natin, shame will influence your decision. Yung hiya na nararamdaman mo, maaapektuhan lahat ng desisyon mo sa buhay mo. Maapektuhan yung relasyon sa tao, relasyon mo sa Diyos, no po? Kasi dito, di ba, ano nangyari? Adam and Eve. Si Adam and Eve, ano nangyari sa kanila? They hid from God. Di ba? Dahil sa hiya. O, sa mga kwento sa Bible, hindi na po ikwento ninyo. Kayo na lang ang mag-isip kung anong kwento ninyo na nagtago kayo sa kahihiyan. At hanggang ngayon, dala-dala ninyo. Amen? Si Cain. Di ba? Si Cain. Nagsinungaling siya sa Diyos after killing his brother. Amen? Dahil sa kahihiyan. Si Sarah po, Sarah couldn't bear children. Pero dahil sa kahihiyan na naramdaman niya, anong nangyari? He sent Hagar to Abraham. Amen? Yun yung decision mo na apektuhan. Tama? Naapektuhan dahil sa kahihiyan. Si Peter, nung nahiya siya, dininay niya si God. Di ba? Anong ginawa niya? Bumalik sa pangingisda. Amen? Baka ikaw din, bumalik ka sa dating ikaw. Because of your kahihiyan, because of shame. Di ba po? Di ba? Kaya si Peter noon, dahil dininay niya, na-filled siya ng deep shame sa puso niya. So, he returned to fishing. Di ba? Yung prodigal son. Anong nangyari po? Di ba? Pagkatapos niyang kuhanin yung kanyang mga yaman, di ba? He returned home with shame. But I'm glad he returned home. Di ba po? Sometimes, it's two-way, no? Minsan, ilalayo ka ng kahiyan or yun dahil sa kahiyan, ilalapit ka sa Panginoon. Amen? There's two-way. No po? May two-way yan if you are navigate, kung how you navigate your shame. Di ba? Si Judas, anong nangyari? Maraming mga tao dahil sa kahihiyan na ginawa ng kapwa-tao or dahil sa kahihiyan na ginawa nila, nagbigti. Nagpakamatay. Amen? Minsan yung ibang tao, hiniyaan nila, yung kapwa nila. Anong nangyari? Sa sobrang kahihiyan, hindi nila akalain na nagbigti yung kanilang kapwa. Kaya mag-isip po tayo, mag-ingat tayo mabuti. No po? Or sometimes, ikaw mismo. Dahil sa kahihiyan na nararanasan mo, sa mga frustration mo sa buhay, ikaw mismo magbibigti. No po, may mga insidente na nangyaring ganyan. Kinikitil nila yung kanilang buhay because of shame. No po? And it happened. Hindi po siya overnight. Not overnight, kapatid. Pwedeng magbigti ang isang tao. Just click. You snap mo lang na ganyan. Yung iyong daliri. Pwedeng magbigti sila. Pwede sila magpakamatay. No po, kaya mag-iingat din tayo. No po, mag-iingat tayo. No po, it happened. No po, it happened in any stages. Mayaman o mahirap. Di ba? Matalino at hindi. Di ba po? It happened. Very quick, kapatid. Pwede silang magpakamatay dahil of kahihiyan lang. Ha? Isang reason pa lang po yung pinag-uusapan natin dahil lang sa kahihiyan. Pwede nilang i-face yung mga ganitong klaseng consequence because of physical reaction. Di ba? Yung nararamdaman nila, yung emotion nila, yung deepest emotion na hindi nila alam i-navigate, hindi nila alam i-root yung positive na way. No po? At maraming nangyayaring ganito. Kaya nga, kailangan tayo maging sensitibo. Saan? Sa physical reaction natin. Paano tayo nag-a-action? Paano tayo nagre-react? Paano tayo nagre-respond? No, sa facial clues. Di ba? Halimbawa, mga anak ninyo, kamusta anak yung school? Nakita mong malungkot yung mukha nila. Kasi sometimes nakikita mo doon yung deepest reaction nila. Hindi mo pwedeng baliwalain. May mga bata na dahil binabaliwala ng mga magulang, minumolestya na pala ng mga teacher. Di ba? Minumolestya na sila dahil tahimik sila, dahil sa takot, dahil sa hiya. Amen? Tapos hindi mo napapansin, ikaw okay ka lang kasi sobrang busy mo sa trabaho. It show in their facial reaction. You have to be aware and sensitive. Amen? Sa feelings of nervousness. Dahil natatakot silang magsumbong sa'yo. Kasi minsan, ikaw yung klase ng magulang na nadapa na nga yung anak mo, papaluin mo pa. Di ba? May mga ganun na magulang because of your emotion, deepest emotion na hindi mo alam i-navigate, hindi mo alam i-control. Amen? Imbis na damayan mo sila, yung mga tao, di ba, na humihingi ng oras mo, panahon mo, na makinig sa kanila, hindi mo namigyan ng oras kinabukasan or the moment lang na sinabi niya sa'yo, pwede ka bang makausap, hindi mo nabigyan ng oras. Nabalitaan mo na lang patay na. Amen?
Kasi natatakot silang mag-open sa ibang tao and sometimes you're the only person na pwede nilang i-open up yung boldness nila sa'yo lang nila nasasabi. Amen? Yung overwhelming na anxiety na nangyayari sa tao, ano po, na nagdudulot sa kanila, ano po, ng psychological reaction. They start feeling disconnected. They start feeling unworthy. Kaya sila nakakagawa ng mga decision because of shame. Nagkakaroon din to ng advances sa influence po ng decision, 'di ba? Sa social interaction, 'di ba? Na naa-adapt natin sa avoidance, 'di ba? Na iniiwasan tayo or umiiwas tayo. We prepare to isolate ourselves, 'di ba? Kinukulong natin sarili natin. Inaano natin mapag-isa na lang tayo kaysa makipagsalamuha sa tao. And it is very dangerous sometimes when we think to be alone. Amen. Kasi nung napag-isa si Eva, 'di ba, dun siya inatake din, 'di ba? Nung napag-isa si David, dun din siya naatake. Amen. So don't, 'di ba? Wag nating gagawin ito, 'di ba? We have to adapt the defensive behavior. Kasi yun yung nangyayari sa kanila. Kapag nagkakaroon sila ng advantages sa influence nila sa decision and social interaction, naa-adapt nila ang avoidance. Ayaw nila makipag-usap, ina-avoid nila yung paligid nila. Nagpe-prepare sila na magkulong, di ba? At ina-adapt nila yung, i-defense nila yung kanilang mga behavior, di ba? Halimbawa, yung halaman na binili ko, itago ko ba sa cabinet? Di ba, ng 6 na buwan? Ano sa palagay ninyo, pagbukas ko dun sa halaman, buhay pa ba o patay na? Patay na yun. 'Di ba? Ganun po yung nangyayari sa mga tao. Kasi because why? Every predator love isolating its prey. No, lahat ng mga predator, lahat ng mga pumapatay gusto nila po mapag-isa yung kanilang mga biktima. So living outside of community exponential increase our vulnerability predators. Na po, pinapatay nila yung pakikipagsalamuhan natin na po sa yung pagiging natin sa makalapit tayo sa mga kapwa natin. 'Di ba sabi nga sa 1 Peter 5:8, be alert, sabi niya, and sober in mind. Pati isip mo hindi lang ikaw, sarili mo physically, maging alert ka, pati mind mo daw because your enemy, the devil, sabi niya, prowl around like a roaring lion looking for someone to devour. 'Di ba kaya mag-ingat ka? Amen? Kaya nga po ang sabi dito, if you are navigating shame, kapag nabubuhay ka sa kahihiyan, 'di ba? Do so in a community. Humanap ka ng community na magiging komportable ka, run. Ito yung paano mo i-navigate, no? Tinuturuan tayo kung ano nagiging cause, 'di ba, and effect, 'di ba? At tinuturuan tayo kung paano tayo i-align, i-navigate dito sa wisdom ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Glory to God. Run, sabi niya dito, run decision by people you trust. Pumunta ka sa mga tao na pagkakatiwalaan mo. Commit being around others to help lift your spirit. Mag-commit ka sa mga tao na ililip yung spirit mo ng faith, spirit mo ng encouragement, 'di ba? Na huwag ka ma-discourage, no? Spread the load. No, minsan yung heaviness mo sa puso mo kailangan mong i-release, 'di ba? Yung kabigatan, 'di ba? Spread the load and weight among the others who love you. Sa mga tao na alam mong nagmamahal sa'yo. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon. I-detach mo yung sarili mo sa shame. Huwag mong ilagay doon, no? Kasi ang shame po, ina-attach ka nito sa mismong kahihiyan na nararamdaman mo. Amen? Shame attach itself to. No? Ina-attach ka niya doon. And your past, for who you were, diba? And your present, who you are trying to become. No? Yun yung ginagawa sa'yo ng shame. Pinipigilan ka niya na mapunta sa future mo. Na po, sa present na pwedeng maging ikaw. Na pwede ka pang mag-evolve, na pwede ka pang mag-increase, na pwede ka pang mabago, di ba? If you are being weighed down by shame, sabi niya, from experience, job, marriage, and parenting, personal relationship, na po, i-consider daw natin yung buhay ni Saul. No, kung meron kang pinakamabigat na kahihiyan, 'di ba? I-consider mo yung buhay ni Saul kung paano siya, no po, paano siya transform. Kung paano niya tinransfigure yung kanyang sarili, kung paano niya tinransform, in-navigate yung dating siya sa bagong siya. No po, dahil
It's not who you are. Na po, hindi ikaw ang mistake. And shame don't use, hindi ginagamit ng Diyos yung shame para ipahiya ka sa ibang tao. O dahil sa opinion ng ibang tao. Hindi yun ang determination mo. No, hindi ikaw yon. Amen? So, sa buhay ni Saul, makikita po natin yung halimbawa kung paano siya pinersecute ng church. Di ba? Maaring ikaw, pinepersecute ka rin ng church mo, kapwa mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, mga tao sa paligid mo. Amen? Di ba? But see Saul how he celebrate inside the jail. How he celebrate, 'di ba? Kapag may mga napatay, 'di ba? Napatay dati si ano ang sama-sama niyang tao. Siya pa yung dahilan din kung bakit napatay si Stephen, 'di ba? Nag-persecute siya ng mga tao, 'di ba po? Nagpakulong siya ng maraming tao, 'di ba po? 'Di ba? Pinapatay niya, 'di ba? Pero when he experienced Jesus in his life, he transformed. He transformed his mind and he reshaped his belief. Napalaya niya yung sarili niya sa kahihiyan. At dapat ikaw ganun din. Sabi nga ni Pablo kung meron ng pinakamasamang tao sa mundo, siya na yun eh. 'Di ba? Ikaw, 'di ba? How you determine yourself now? Paano mo tinitingnan yung sarili mo? Paano mo tinitingnan yung ibang tao? At paano mo tinitingnan yung relasyon mo sa Diyos ngayon? 'Di ba? Sinend siya ng Lord as a messenger. Ni-remind siya ng Panginoon that you are my messenger, anak. Ikaw din, 'di ba? Yun din ang sabi sa'yo ng Lord, 'di ba? Go to Samaria, 'di ba? Binigyan ka niya ng kapangyarihan sa lahat ng nakipag-isa sa Panginoon. Ilahad mo ang katotohanan ng gospel, 'di ba? Ganon din. Pinili po si Pablo, no? Si Saul. Na dating si Saul, naging si Pablo. Pinili siya ng Diyos. Amen? At ikaw rin, pinili ka ng Panginoon. Sabi nga ng Lord, 'di ba? I chose you. Hindi ikaw ang pumili sa sarili mo. Ang Diyos ang gumamit sa'yo. And ano nangyari? He become instrument chose by the Lord. At ikaw din, ginagamit kang instrument na po ng Diyos, no, sa mga tao, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa kapatiran, sa mga tao sa paligid mo. Na po, He wiped his shame. At dapat ganun din yung gawin mo. He renew his identity. Ni-renew ng Diyos yung identity niya. At yun yung kinilala niya, kung paano siyang tinitingnan ng identity ng Lord. Hindi yung pagkilala mo sa sarili mo kung sino ka, because it is not you. And gave him a new direction. No? Ninavigate ng Lord yung direction na dating nandun si Saul, no? Nung naging si Pablo na siya, ni-redirect ng Lord. Yung mga pangit na desisyon, mga pangit na ginawa niya, consequence, failure niya, di ba? Ni-redirect ng Lord. And now, you can do the same for you. Kaya mo rin gawin yon, di ba? Kasi yun din, kung anong identity ni Paul, yun din ang tingin sa'yo ng Lord. Walang paborito ang Diyos. Amen? It is up to you now not to renew. How you renew your mind, di ba po? How you take away the shame. Kasi yun yung mangyayari sa'yo. No? Kapag hindi mo tinanggal, no po, yung kahihiyan sa sarili mo, sa lahat ng mga pagkakamaling ginawa mo, malilito ka kung sino ka talaga sa harap ng Diyos. Pangalawa, maapektuhan ang desisyon mo sa buhay mo, sa lahat ng aspeto, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Amen? Maapektuhan din yung belief mo. Amen? Kung sino ka at anong paniniwala mo kung bakit ka nandito, yung purpose mo sa Panginoon. No? Maraming nagiging impluensya ito sa decision mo, sa relasyon mo, sa mga tao sa paligid mo. Kaya, God want to tell you that shame is not from the Lord. Kaya, learn how to navigate, no? Marami siyang naaapektuhan. Pag hindi ka natutong i-navigate, pati psychological reaction mo, di ba? Pakikitungo sa ibang tao. Amen? Sa mga pinag-usapan po natin, pwedeng maganap sa ating lahat. No, na maaari kang magpakamatay, magtago ka, i-isolate mo yung sarili mo. And God don't want you to be like that. Because the identity na kilala mo ang sarili mo is not the same identity sa mata ng Diyos. And God want to remind you that He chose you. And I hope and I pray na matutunan po nating i-navigate or i-direct yung ating deep emotion, hindi sa shame, kasi that's not the way of the Lord to us. Hindi sa shame, kundi sa identity kung paanong description ang binigay sa iyo ng Lord. Yes, you make mistake, but you are not mistake in the eye of the Lord. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Amen.
And God bless po sa bawat isa. Let's close in prayer po. Thank you, Father God, sa mensahe po na to, Ama. Patuloy ko pong dinadalangin ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, anuman ang kahihiyan o nadulot na kahihiyan, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming sarili, sa aming relasyon. I believe, Panginoon, that it's not too late for every one of us, Panginoon, to see ourselves how you see us, that we are wonderfully made in your eyes, that we are perfect and righteous in your eyes, Panginoon. And we make mistake. Yes, Father God, we believe, Panginoon, that we have weakness. But Lord, thank you for rebuking us and discipline us with love, not in shame. Hindi katulad ng ibang tao, Panginoon, na they think that they are winner whenever napapahiya nila kami. They think, Panginoon, na may victorious silang buhay kapag naipopost nila yung aming mga mukha sa social media, Panginoon. But Lord, we thank you, Father God, for you see us the way you see, Panginoon, at hindi sa the way na tinitingnan kami at opinion ng ibang tao, Ama. Purihin at dakilain ka, for you are our loving God, Panginoon, who create us na mabuti, Panginoon, and all works for good, Ama, sa lahat ng pinagdadaanan namin. You renew our past, you redirect us, you make a way, Panginoon. Hallelujah. At salamat po, Panginoon, na even galing kami sa putikan, you embrace us, Panginoon, for who we are, Lord God. At hindi, Panginoon, Lord, nagkaroon ng condition yung pagmamahal mo, but your unconditional love, Panginoon, describe our identity, Panginoon, sa harapan mo. Thank you, Father God, for sharing your life, Panginoon, na maraming bagay, Panginoon, na pwedeng ikahiya mo, pero ninavigate mo sa positibong mindset, Panginoon, to don't affect your physical, Panginoon, and psychological, Panginoon, sa buhay mo, kahit nung nabubuhay ka pa, you are our model, Father. At ikaw yung Diyos na pinapalo namin, not the opinion of other people. Ikaw yung Diyos, yung word mo ang totoo na ilagay namin sa puso namin so we not be seen, Panginoon, sa lahat ng decision namin. Because we believe, Father God, na yung shame na ginagawa ng mundong ito sa buhay namin, Panginoon, will influence our decision. And Father God, filled us with your word, filled us with you, filled us with the Holy Spirit that will direct our life and be our light and lamp, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen po. God bless about isa. Ayan, maraming salamat po, Sis Bev, sa